Mga kaibigan, kapatid, naramdaman mo ba na nakapaligid, kinubkob, hindi sa pamamagitan ng mga hukbo, ngunit sa pamamagitan ng mga puwersa na hindi nakikita, ngunit malakas na naruroon? Ang pamagat mismo, sinabi ni Jesus, kapag ang Israel ay napapalibutan ng 7 bansa, tapos na, nagsasalita ng isang malalim na espiritual na katotohanan, na higit sa mga hangganan ng heograpiya. Nakikipag-usap ito sa mga laban sa loob ng ating sariling mga puso. Ang mga sidyas ay naganap laban sa ating mga kaluluwa. Ngayon, makikita natin ang isang hula, hindi lamang bilang isang makasaysayang kaganapan, ngunit bilang isang buhay na talinghaga, na sumasalamin sa mga pakikibaka na kinakaharap natin araw-araw. Galugarin namin ang pagkubkob ng Jerusalem, hindi lamang sa 70 AD, ngunit sa mga modernong pagkakatulad nito, sinusuri ang simbolikong bigat ng bilang na 7, ang pagkakakilanlan ng 7 bansa, kapwa sinaunang at moderno, at ang malalim na mga implikasyon para sa ating buhay. Ihanda ang inyong sarili, sapagkat ang paglalakbay na ito ay magdadala sa atin sa mga awit, ang mga hula ni Jeremias, Ezekiel, Daniel, at Zacarias, na nagpapaliwanag ng landas patungo sa pag-unawa sa plano ng Diyos, at ang ating lugar sa loob nito. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa atin, kahit na sa gitna ng mga sidyas ng ating buhay. Ang pagkubkob ng Jerusalem noong 70 AD ay isang cataclysmic event, isang pisikal na pagpapakita ng espiritual na kaguluhan. Ngunit ang kabuluhan ay umaabot sa kabila ng pagkawasak ng templo. Ito ay nagsisilbing isang malakas na talinghaga para sa mga espiritual na laban na kinakaharap natin. Isipin ang mga panloob na pakikibaka, pag-aalinlangan na kinubkob ang pananampalataya, takot na labis na katapangan, tukso na sinalakay ang ating paglutas. Ito ang mga hindi nakikita na bansa, ang mga espiritual na kaaway na pumaligid sa ating mga puso, na naninindigan para sa kontrol. Kung paanong ang mga pader ng Jerusalem ay gumuho sa ilalim ng bigat ng mga Roman legion, gayon din ang ating panloob na panlaban ay gumuho sa ilalim ng pagsalakay ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa loob ng tila hindi masusukat na mga hamon, mayroong isang malalim na mensahe ng pag-asa. Ang bilang 7, sa buong banal na kasulatan, ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto, pagiging perpekto, banal na pagkakasunod-sunod. 7 araw ng paglikha, 7 mga seal, 7 trompeta bawat isa ay kumakatawan sa isang siklo, isang panahon ng pagsubok, na nagtatapos sa isang maluwalhating paghahayag. Ang pagkubkob ng Israel ng 7 bansa, sa makatuwid, ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang simbolikong representasyon ng mga espiritual na laban na nagtatapos sa panghuli tagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa lokasyon ng heograpiya ng Jerusalem, ngunit tungkol sa espiritual na Jerusalem sa loob ng bawat isa sa atin. Isaalang-alang natin ang 7 bansa mismo. Sa lumang tipan, inutusan ng Israel na palayasin ang 7 mga bansa sa Canaan mula sa ipinangakong lupain. Ang mga bansang ito ay kumakatawan sa mga espiritual na higanti na nakatagpo natin sa ating paglalakbay ng pananampalataya, pagmamataas, inggit, pagnanasa, galit, kasakiman, gluttony, at sloth. Ito ang mga panloob na mga bansa na maaaring makubkob sa ating mga puso, pinipigilan ang ating paglaki at pinipigilan tayo na matupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ngunit tulad ng iniutos ng mga Israelita na pagtagumpayan ang mga bansang ito, gayon din tayo ay tinawag upang lupigin ang mga espiritual na kalaban sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, at pagsunod sa salita ng Diyos. Mas malalim tayo sa ito, na kinikilala ang mga modernong pagkakatulad ng mga sinaunang bansa, ginalugad ang kanilang impluwensya sa mundo ngayon, at pag-unawa sa kanilang simbolikong representasyon sa ating personal na espiritual na laban. Susuriin namin ang Awit Kapitulo 83, isang malakas na hula na nagdedetalye ng isang koalisyon ng mga bansa na tumataas laban sa Israel, at tingnan kung paano nahanap ng mga sinaunang kaaway ang kanilang mga modernong katapat. Galugarin namin ang mga sinaunang hula at tingnan kung paano sila sumasalamin sa kontemporaryong geopolitical landscape. Ang pagkubkob ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan, ito ay isang buhay na hula, na naglalabas bago ang aming mga mata. Susuriin natin ang papel ng Persia,
modernong araw na Iran, sa hindi nagbubuklod na makahulang salaysay, at ang makabuluhang paglahok nito sa patuloy na pagkubkob ng Israel, kapwa militar at espiritual. Ang pakete ni Daniel, ang mga kasunduan na ginawa at nasira, ay susuriin, na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-align ng ating mga aksyon sa kalooban ng Diyos, kahit na nahaharap sa mga nakakasamang kompromiso. Susuriin natin ang hula ni Zacarias, na naglalarawan sa Jerusalem bilang isang tasa na ginagawang nanginginig ang mga bansa, pag-unawa kung paano ang Jerusalem, kapwa ang pisikal na lungsod at ang espiritual na puso, ay patuloy na isang focal point ng pandaigdigang pag-igting at espiritual na salungatan. Sa wakas, susuriin natin ang pagtatapos ng mga kaganapang ito, na humahantong sa amin sa panghuli-rurok ang pagbabalik ni Kristo. Ang pagkubkob, ang katuparan ng hula, ang tagpo ng mga bansang ito lahat ay tumuturo sa maluwalhating pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ito ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan, ito ay isang buhay na salaysay, na nagbubunyi sa mga kaganapan ngayon, at malalim na nauugnay sa ating buhay, na nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng mga mabangis na laban, ang plano ng Diyos ay nanaig. Ang susunod na segment ay makikita sa mga detalye ng Awit Kapitulo 83 at ang mga modernong bansa na sumasalamin sa mga sinaunang babala. Kaya, ay unpack natin ang Awit Kapitulo 83. Ito ay isang malakas na panalangin, isang sigaw para sa banal na interbensyon laban sa isang koalisyon ng mga bansa na nakikipagsabuatan laban sa Israel. Isipin ito bilang isang snapshot, isang freeze frame ng isang mas malaking salungatan na naglalaro sa buong millennia. Hindi lamang ito tungkol sa isang makasaysayang kaganapan, ito ay isang template, isang paulit-ulit na pattern ng espiritual na digma. Ang mga kaaway na nakalista ay hindi lamang tinukoy ng heograpiya, kinakatawan nila ang mga espiritual na puwersa, ideolohiya, at mga sistema na patuloy na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Pansinin ang mga tiyak na bansa na nabanggit: Moab, Ammon, Edom, the Filisteo, Tyre, Sidon, at iba pa. Ang mga ito ay hindi lamang mga pangalan sa isang mapa, ang mga ito ay simbolikong representasyon ng mga espiritual na saloobin at pag-uugali. Halimbawa, si Moab ay madalas na kumakatawan sa paghihimagsik at pag-asa sa sarili, isang pagtanggi na isumite sa autoridad ng Diyos. Ang Ammon ay kumakatawan sa kapaitan, sama ng loob, at isang diwa ng hindi pagpapatawad. Si Edom, na madalas na nauugnay sa Esau, embodies na paninibugho at isang mapagkumpetensyang espiritu, na laging naghahangad na masira at malampasan ang iba. Ang mga Filisteo ay kumakatawan sa mapang api na puwersa ng mundo, ang mga naghahangad na durugin ang espiritu at limitahan ang bayan ng Diyos. Ang Tyre at Sidon, na kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan ng maritime, ay sumisimbolo sa makamundong ambisyon at ang pang-akit ng mga materyal na pag-aari. Ngayon, isaalang-alang natin ang mga modernong pagkakatulad. Hindi namin kailangang i-map ang mga sinaunang bansa ng direkta sa mga kontemporaryong bansa. Sa halip, kailangan nating kilalanin ang mga espiritual na katangian na kinakatawan nila. Ang espiritu ng Moab, na mapaghimagsik na kalayaan na iyon, ay maaaring magpakita ngayon sa mga kilusang nasyonalistiko na tumanggi sa internasyonal na kooperasyon o autoridad sa espiritu. Ang kapaitan ng Ammon ay makikita sa patuloy na mga salungatan na na-fuel ng mga hinaing sa kasaysayan at hindi nalulutas na mga kawalang katarungan. Ang mapagkumpetensyang espiritu ng EDOM ay nakakahanap ng ekspresyon sa pandaigdigang mga karibal at mga pakikibaka ng kapangyarihan, kung saan ang mga bansa ay patuloy na nanunungan para sa pangingibabaw. Ang mapang api na kalikasan ng mga Filisteo ay sumasalamin sa mga puwersa ng sekularismo at materyalismo na naghahangad na mapahamak ang pananampalataya at pigilan ang paglaki ng espiritual. Ang ambisyon ng Tyre at Sidon ay sumasalamin sa walang tigil na pagtugis ng kayamanan at kapangyarihan, madalas na gastos ng mga pagsasaalang-alang sa etikal at dignidad ng tao. Ang pag-unawa na ito ay tumutulong sa amin na bigyang kahulugan ang patuloy na pagkubkob ng Israel hindi lamang bilang isang geopolitical na salungatan, kundi bilang isang espiritual na labanan. Ang mga modernong katumbas ng mga sinaunang bansa ay hindi kinakailangang nakakulong sa heograpiya. Umiiral sila sa loob ng mga individual, sa loob ng mga lipunan, at sa loob ng mga internasyonal na istruktura. Ang mga alyansa na nabuo, ang mga pagtataksil ay nakatuon,
ang paglilipat ng dinamikong kapangyarihan, lahat ay sumasalamin sa walang katapusang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Ito ay isang paalala na ang espiritual na labanan ay hindi nakakulong sa isang malayong nakaraan, ito ay isang buhay, paghinga ng katotohanan na nakatagpo natin araw-araw. Hindi lamang namin pinagmamasdan ang kasaysayan, nakikilahok kami dito, tinawag na maging matapat na mga saksi at matapang na mandirigma sa patuloy na kaguluhan na espiritual na ito. Ang susunod na hakbang ay isaalang-alang kung paano ipinapakita ang mga puwersang ito sa ating personal na buhay, kung paano natin makikilala at malampasan ang mga bansa sa loob ng ating sariling mga puso, at kung paano tayo makapag-ambag sa panghuli tagumpay na ipinangako sa salita ng Diyos. Mas malalim tayo sa kung paano ang mga sinaunang bansa at ang kanilang mga modernong katapat na ipinapakita sa loob ng ating personal na buhay. Isaalang-alang ang diwa ng Moabita ng mapaghimagsik na kalayaan. Nalaman mo ba ang iyong sarili na lumalaban sa awtoridad, hindi kinakailangan sa isang labis na masungit na paraan, ngunit sa isang banayad, panloob na paghihimagsik? Marahil ay nakikipagpunyagi ka sa pagsusumite sa plano ng Diyos, mas pinipili ang iyong sariling landas, kahit na humahantong ito sa paghihirap. Hindi ito tungkol sa bulag na pagsunod, ito ay tungkol sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos at pag-alay ng ating buhay dito, kahit na hindi komportable. Mag-isip tungkol sa mga lugar kung saan maaari kang humawak sa pagsandig sa sarili sa isang kasalanan, pagtanggi sa tulong o gabay, paniniwala na maaari mong hawakan ang lahat sa iyong sarili. Iyon ay isang banayad na pagpapakita ng espiritu ng Moabite. Pagkatapos ay mayroong Ammonite Captain. Nagagalit ka ba ng sama ng loob sa isang tao? Kinokontrol pa ba ng mga nakaraang sakit ang iyong emosyon at kilos? Ang kawalang kasiyahan ay isang mabibigat na pasanin, isang espiritual na lason na nagpapatawad sa kaluluwa. Pinipigilan nito ang pagpapagaling at paglaki, pinapanatili kang nakulong sa isang siklo ng negativity. Ang pagkilala at paglabas ng Captain na ito ay mahalaga para sa espiritual na kalayaan. Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, isang pagpayag na magpatawad, at isang pangako na palayain ang nakaraan. Hindi ito nangangahulugan ng pag-condemn ng maling paggawa, nangangahulugan ito na palayain ang iyong sarili mula sa pagkakahawak nito. Ang Edomite espiritu ng paninibugho at kompetisyon ay malawak sa ating lipunan, na na-fueled ng social media at ang patuloy na paghahambing na bitag. Madalas nating nakikita ang ating sarili na sumusukat sa ating halaga laban sa iba, naiinggit sa kanilang mga tagumpay, at pakiramdam na hindi sapat. Ang mapagkumpetensyang espiritu na ito ay maaaring humantong sa hindi malusog na pagsusumikap, isang walang tigil na pagtugis ng tagumpay na nag-iiwan sa amin ng walang laman at hindi natutupad. Ang tunay na katuparan ay hindi nagmula sa labas ng iba, ngunit mula sa pagtaguyod ng ating ibinigay na layunin ng Diyos na may integridad at pakikiramay. Ang pagkilala at pagtagumpayan ng mapagkumpetensyang espiritu na ito ay nangangailangan ng paglilinang ng kasiyahan, pasasalamat, at isang pagtuon sa aming sariling natatanging paglalakbay. Ang pang-aapi ng Filisteo ay nagpapakita sa mga panggigipit ng sekularismo at materyalismo. Ang walang tigil na pagtugis ng kayamanan, katayuan, at makamundong kasiyahan ay maaaring malilimutan ang ating espiritual na buhay, na iniwan tayong walang laman at hindi natutupad. Madali itong mahuli sa lahi ng daga, pagsasakripisyo ng aming mga halaga at relasyon para sa materyal na pakinabang. Ang paglaban sa press year na ito ay nangangailangan ng pag-prioritize ng ating pananampalataya, pag-aalaga ng mga makabuluhang relasyon, at naghahanap ng katuparan sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nangangahulugan ito ng pag-unawa sa kung ano ang tunay na nagpapalusog sa ating mga kaluluwa at pinakawalan kung ano ang dumadaloy sa atin. Sa wakas, ang kaakit-akit ng gulong at siden, ang walang kabuluhan na pagnanais para sa kayamanan at kapangyarihan, ay maaaring subtly na lumusot sa ating buhay. Maaari nating makita ang ating sarili na hinihimok ng ambisyon, naghahanap ng pagkilala at tagumpay sa anumang gastos. Ang hangarin na ito ay maaaring humantong sa mga kompromiso sa etikal, pagpapabiya sa aming mga relasyon at responsibilidad sa proseso. Ang paghahanap ng isang malusog na balanse sa pagitan ng ambisyon at pagpapakumbaba ay susi. Ito ay tungkol sa pagsusumikap para sa kahusayan, ngunit hindi sa gastos ng ating integridad at ang ating kaugnayan sa Diyos. Tungkol ito sa pagkilala na ang tunay na katuparan ay hindi mula sa makamundong mga nagawa,
ngunit mula sa isang buhay na nabuhay sa paglilingkod sa iba at sa pagsunod sa tungkulin ng Diyos. Ito ay mga panimulang punto lamang. Siyempre, dapat nating patuloy na suriin ang ating mga puso, hinahanap ang patnubay ng Diyos sa pagkilala at pagtagumpayan ang mga espiritual na kaaway sa loob. Mas malalim tayo sa mga espiritual na laban na ito, hindi ba? Naantig namin ang malawak na mga stroke, ngunit ang mga nuances ay mahalaga para sa totoong tagumpay. Isaalang-alang ang espiritu ng Edomite na hindi mapanlinlang na paninibugho. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iimbot ng kotse o bahay ng iyong kapitbahay, ito ay isang mas malalim, mas mapanirang lason. Pag-isipan ang mga banayad na paraan na ipinapakita nito, ang passive-agresibong mga puna, ang mga papuri na backhanded, ang kawalan ng kakayahan na tunay na ipagdiwang ang tagumpay ng ibang tao. Ito ay isang pare-pareho, gumagapang na pakiramdam ng kakulangan, isang paniniwala na ang iyong halaga ay nakasalalay sa pagiging mas mahusay kaysa sa ibang tao. Hindi ito malusog na kompetisyon, ito ay isang mapanirang puwersa na naghihiwalay at lason sa kaluluwa. Ang pagtagumpayan nito ay nangangailangan ng isang malay tao na pagsisikap na linangin ang pasasalamat hindi lamang para sa kung ano ang mayroon ka, ngunit para sa natatanging mga regalo at talento ng iba. Magsanay sa pagdiriwang ng kanilang mga tagumpay na parang sila ay iyong sarili. Maghanap ng kagalakan sa kanilang paglalakbay, kahit na ito ay isang paglalakbay na wala ka. Ang pagbabagong ito sa pananaw, mula sa kompetisyon hanggang sa pakikipagtulungan, ay pangunahing. Ang pang-aapi ng Filisteo, ang bigat ng materialismo, ay partikular na mahirap sa mundo ngayon. Ang patuloy na pambobomba ng advertising, ang presyon upang mapanatili ang mga Joneses, ang hindi mapaniniwalaan na paniniwala na ang kaligayahan ay matatagpuan sa pag-iipon ng mga pag-aari ito ay mga makapangyarihang puwersa na madaling mapuspos kahit na ang pinakamalakas na pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa lahat ng mga material na pag-aari. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang tunay na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at kung ano ang dumadaloy nito. Ginugugol mo ba ang iyong oras at lakas sa mga bagay na nagpapalapit sa iyo sa Diyos? O hinahabol mo ba ang pag-aalsa ng mga kasiyahan na nag-iiwan sa iyo na walang laman at hindi natutupad? Tanungin ang iyong sarili ng matapat, ano ang tunay na mahalaga? Ito ba ang pinakabagong gadget, ang pinakamalaking bahay, ang pinaka-prestihiyosong pamagat? O ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong pamilya, ang iyong pamayanan? Ang sagot, aking kaibigan, ay gag-abay sa iyo patungo sa kalayaan mula sa pang-aapi ng Filisteo. Ito ay tungkol sa maalalahanin na pagkonsumo, sinasadyang pamumuhay, at isang malalim na pag-unawa sa iyong mga halaga. Ito ay tungkol sa pag-prioritize ng mga karanasan sa mga pag-aari, relasyon sa katayuan. Huwag nating kalimutan ang mapang-akit na mga bulong ng gulong at sidon, ang walang tigil na pagtugis ng kapangyarihan at kayamanan. Hindi lamang ito tungkol sa ambisyon, ito ay tungkol sa mabait ng ambisyon. Ang iyong ambisyon ay na-fuel sa pamamagitan ng isang pagnanais na maglingkod sa iba, upang makagawa ng isang positibong epekto sa mundo. O hinihimok ito ng ego, isang pangangailangan para sa pagkilala at pagpapatunay. Ang pagkakaiba ay mahalaga. Ang malusog na ambisyon ay tungkol sa pagsusumikap para sa kahusayan, tungkol sa paggamit ng iyong mga regalo at talento upang luwalhatiin ang Diyos. Ang hindi malusog na ambisyon, sa kabilang banda, ay isang hangarin na nagsisilbi sa sarili na madalas na gastos ng iba. Ito ay humahantong sa mga etikal na kompromiso, sirang relasyon, at isang malalim na pakiramdam ng kawalang kasiyahan, sa kabila ng panlabas na tagumpay. Isaalang-alang ang mga pinuno na iyong hinahangaan, hinihimok ba sila ng kapangyarihan o layunin? Ang kanilang buhay ay magbubunyag ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas. Suriin ang iyong sariling mga ambisyon, nakahanay ba sila sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Ang tunay na katuparan ay hindi mula sa pag-iipon ng kayamanan o kapangyarihan, ngunit mula sa pamumuhay ng isang buhay na integridad, paglilingkod, at pagsunod sa tungkulin ng Diyos. Nangangailangan ito ng patuloy na pagmuni-muni sa sarili, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga bahid, at isang malalim na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Ang paglalakbay na ito ng pag-unawa sa tunay na ambisyon,
ng paghihiwalay ng malusog na pagsusumikap mula sa mapang-akit na kaakit-akit ng kapangyarihan para sa sarili nitong kapakanan, hinihingi ang patuloy na pagbabantay. Isipin si David, isang batang lalaki ng pastol, na tila hindi gaanong mahalaga, ngunit pinili ng Diyos na pamunuan ang kanyang bayan. Ang kanyang ambisyon ay hindi upang manakop para sa kapakanan ng pananakop, ngunit upang maprotektahan ang kanyang kawan, upang ipagtanggol ang mahina, maglingkod sa Panginoon. Hinarap niya si Goliath, hindi sa pagnanasa ng kapangyarihan o kaluwalhatian, ngunit sa labas ng isang pangako sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang tagumpay ng militar, ito ay isang testamento sa pananampalataya, katapangan, at hindi nagbabago na debosyon. Ang kanyang kasunod na paghahari, kahit na flawed, ay higit na tinukoy sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay sa kalooban ng Diyos, isang testamento sa kapangyarihan ng ambisyon na hinihimok ng layunin. Isaalang-alang, sa kabaligtaran, ang tilapo ng Saul. Sa una ay pinili ng Diyos, ang kanyang ambisyon ay naging baluktot, na natupok ng isang pangangailangan para sa self-aggrandizement. Ang kanyang takot, ang kanyang kawalan ng kapanatagan, ay nagpapalabas ng kanyang mga aksyon, na humahantong sa kanya ng isang landas ng pagsuway at sa huli, pagsira sa sarili. Humingi siya ng kapangyarihan para sa sarili nitong kapakanan, na wala ng paningin sa totoong layunin ng kanyang pamumuno. Ang kanyang paghahari ay naging isang cautionary tale, isang matibay na paalala ng kinakaing unti-unting kalikasan ng hindi mapigilan na ambisyon. Inuna niya ang personal na kaluwalhatian sa kagalingan ng kanyang bayan at kalooban ng Diyos, na nagreresulta sa isang paghahari na minarkahan ng pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa, at sa huli, trahedya. Ang linya sa pagitan ng malusog na ambisyon at ang mapanirang katapat nito ay madalas na banayad, madaling malabo ng mga tukso ng mundo. Nangangailangan nito ng patuloy na pagsisiyasat, isang pagpayag na suriin ang ating mga pagganyak, at isang pangako sa pag-align ng ating mga aksyon sa ating mga halaga. Dapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang nagpapalabas ng aking ambisyon? Ito ba ay isang pagnanais na maglingkod, mag-ambag, upang makagawa ng isang positibong epekto? O hinihimok ito ng ego, takot, o pangangailangan para sa panlabas na pagpapatunay? Ang mga sagot ay magbubunyag ng tungkol sa landas na ating nilalakad. Ang pagsusuri sa sarili ay hindi isang beses na kaganapan, ito ay isang patuloy na proseso, isang habambuhay na hangarin ng espiritual na kailanawan. Ito ay nagsasangkot ng paghanap ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaang mentor at tagapayo, mga individual na maaaring magbigay ng gabay at suporta habang nag-navigate kami sa pagiging komplikado ng buhay. Nangangahulugan ito na bukas sa puna, kahit na ang pagpuna, dahil ang mga ito ay madalas na nagsisilbing napakahalaga na mga pagkakataon para sa paglaki at pagpapabuti ng sarili. Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, ang pagkilala na hindi tayo perpekto, na tayo ay madaling kapitan ng pagkakamali, at patuloy nating kailangan ng biyaya ng Diyos upang gabayan ang ating mga hakbang. Alalahanin, kahit si David, isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos, ay nahaharap sa kanyang bahagi ng mga pagkabigo at pagkukulang. Ang kanyang paglalakbay ay hindi isa sa walang kamali-mali na pagiging perpekto, ngunit ng patuloy na pagsusumikap, pagsisisi, at walang tigil na pananampalataya. Ito, ang aking kaibigan, ay ang kakanyahan ng isang buhay na nabuhay sa hangarin ng layunin ng Diyos, isang buhay na na-fuel sa pamamagitan ng isang malusog na ambisyon na nagsisilbi sa iba at niluluwalhati ang Diyos. Mahaba ang landas, ang mga hamon ng marami, ngunit ang gantimpala isang buhay ng layunin, integridad, at katuparan ay hindi mababago. Nangangailangan ito ng lakas ng loob, tiyaga, at isang malalim na tiwala sa walang tigil na pag-ibig at gabay ng Diyos. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng prinsipyong ito. Paano natin, sa ating pang-araw-araw na buhay, makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng matuwid na ambisyon at ang mapanirang katapat nito? Hindi ito palaging isang malinaw na pagkakaiba-iba, ito ba? Kadalasan, ang mga linya ng pagsabog, lalo na kung ang tagumpay ay tila nasa loob ng ating pagkakahawak. Ang kaakit-akit ng kapangyarihan, ang nakalalasing na pagmamadali ng tagumpay, ay madaling maulap ang ating paghuhusga. Isaalang-alang ang halimbawa ng isang batang negosyante. Hinimok ng isang pagnanais na bumuo ng isang matagumpay na negosyo, ibinubuhos nila ang kanilang puso at kaluluwa sa kanilang pakikipagsapalaran.
Sa una, ang kanilang ambisyon ay na-fueled ng isang pagnanais na magbigay para sa kanilang pamilya, upang lumikha ng mga trabaho, upang mag-ambag sa kanilang komunidad. Ito ay isang marangal na ambisyon, isang salamin ng isang puso na naghahangad na maglingkod. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimulang umunlad ang negosyo? Paano kung ang tagumpay ay magtatapos sa sarili nito, overshadowing ang orihinal na layunin? Maaaring makita ng negosyante ang kanilang sarili na gumagawa ng mga kompromiso, pagputol ng mga sulok, kahit na nakikisali sa mga hindi etikal na kasanayan, lahat ay hinahabol ang higit na kita at pagbabahagi sa merkado. Ang orihinal na marangal na ambisyon ay nasira, pinilipit ng hindi nasusugatan na gutom para sa higit pa. Ang susi, aking kaibigan, ay namamalagi sa intensyonalidad. Ito ay tungkol sa patuloy na pagsuri sa aming mga motibo, tinitiyak na ang aming mga aksyon ay nakahanay sa aming mga halaga. Hinihimok ba tayo ng isang tunay na pagnanais na maglingkod, upang mapagbuti ang buhay ng iba, o pangunahing nakatuon ba tayo sa personal na pakinabang, sa pagbuo ng ating sariling imperyo? Naghahanap ba tayo ng panlabas na pagpapatunay, labis na pananabik sa pag-aproba ng iba, o hinihimok tayo ng isang panloob na kahulugan ng layunin, isang pagtawag na lumilipas sa makamundong pagkilala? Nangangailangan ito ng isang malalim na antas ng kamalayan sa sarili, isang pagpayag na harapin ang ating sariling mga kahinaan at pagkadilim. Nangangahulugan ito ng aktibong naghahanap ng puna, hindi lamang mula sa mga samasang ayon sa amin, kundi pati na rin sa mga maaaring mag-alok ng nakabubuo na pagpuna, kahit na mahirap marinig. Ang tunay na paglago ay madalas na nagmula sa kakulangan sa ginhawa, mula sa paghamon sa aming mga pagpapalagay at pagharap sa aming mga bulag na lugar. Tandaan ang talinghaga ng mga talento. Ang alipin na inilibing ang kanyang talento, natatakot na pagkabigo, ay hinatulan, hindi para sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit para sa kanyang kawalan ng katapangan at inisyatibo. Pinayagan niya ang takot na maparalisa siya, upang pigilan ang kanyang ambisyon. Sa kabaligtaran, ang mga tagapaglingkod na namuhunan ng kanilang mga talento, na kumuha ng mga panganib at nahaharap sa mga hamon, ay gantimpalaan para sa kanilang katapangan at ang kanilang pangako sa pagtupad ng kanilang potensyal. Ang talinghaga na ito ay nagtatampok ng kahalagahan ng lakas ng loob sa hangarin ng isang ambisyon na pinarangalan ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa panganib sa kabuuan, ngunit tungkol sa pagkuha ng mga kinakalkula na panganib, pag-align ng aming mga aksyon sa aming mga halaga, at pagtitiwala sa patnubay ng Diyos sa buong proseso. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, ngunit sa halip isang hakbang na bato sa landas upang makamit ang ating potensyal na ibinigay ng Diyos. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang nakamit mismo, ngunit ang integridad kung saan ito hinabol. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa hindi etikal na pag-uugali, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mindset ng tunay na pangangasiwa. Isipin ang iyong negosyo hindi bilang iyong personal na kaharian, ngunit bilang isang sagradong tiwala, isang responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo ng isang mas mataas na kapangyarihan. Paano mo mapamamahalaan ang tiwala na ito kung tunay na naniniwala ka na ito ay kabilang sa ibang tao? Magiging walang ingat ka ba sa mga mapagkukunan? Mabilis ka bang i-cut ang mga sulok? Duda ko ito. Ang pananaw na ito ay nagbabago ng focus mula sa personal na pakinabang sa responsableng pamamahala, mula sa self-aggrandizement hanggang sa hindi makasariling serbisyo. Isaalang-alang ang epekto ng iyong mga aksyon sa iyong mga empleyado. Lumilikha ka ba ng isang lugar ng trabaho kung saan naramdaman ng mga tao na pinahahalagahan, iginagalang, at medyo nabayaran? O sinasamantala mo ba ang kanilang paggawa para sa iyong sariling kita? Tinatrato ang mga ito bilang mga cog sa isang makina. Ang iyong mga empleyado ay hindi lamang mga numero sa isang payroll, sila ay mga individual na may mga pamilya, pangarap, at adhikain. Paano mo tinatrato ang mga ito ay sumasalamin sa iyong karakter at ang iyong mga halaga. Ang isang tunay na matagumpay na negosyo ay isa na nakikinabang hindi lamang sa mga may-ari nito, kundi pati na rin ang mga empleyado, mga customer nito, at pamayanan na nagsisilbi. At ano ang tungkol sa iyong mga customer? Nagbibigay ka ba sa kanila ng mga kalidad na produkto o serbisyo sa isang makatarungang presyo? O pinapahalagahan mo ba ang kita sa kasiyahan ng customer, nakikibahagi sa mapanlinlang na mga kasanayan sa marketing, o pagbebenta ng mga substandard na kalakal?
Tandaan, ang iyong mga customer ay ang buhay ng iyong negosyo. Kung wala sila, ang iyong pakikipagsapalaran ay titigil na umiiral. Ang paggamot sa kanila ng may paggalang at integridad ay hindi lamang magandang kasanayan sa negosyo, ito ay isang kahalagahan sa moral. Nangangailangan ito ng isang aktibong diskarte sa paggawa ng desisyon sa etikal. Hindi sapat na maiwasan lamang ang mga ilegal na aktibidad, kailangan mong magtatag ng isang malakas na balangkas ng etikal na gumagabay sa iyong mga aksyon sa bawat aspeto ng iyong negosyo. Kasama dito ang pagbuo ng isang malinaw na code ng pag-uugali, pagpapatupad ng matatag na pamamaraan ng pagsunod, at pag-aalaga ng isang kultura ng integridad sa loob ng iyong samahan. Hindi lamang ito tungkol sa paglikha ng isang mahusay na imahe, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang negosyo na nagpapatakbo ng katapatan, transparency, at pananagutan. Bukod dito, isaalang-alang ang pangmatagalang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang pagtugis ng mga panandaliang natamo ay madalas na dumating sa gastos ng pangmatagalang pagpapanatili. Ang isang negosyo na itinayo sa nanginginig na mga pundasyon ng etikal ay malamang na gumuho sa ilalim ng presyon. Sa kabaligtaran, ang isang negosyo na itinayo sa isang malakas na balangkas ng etikal ay mas nababanat, mas madaling iakma, at mas malamang na ma-weather ang mga bagyo ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ito ay isang testamento sa walang hanggang lakas ng integridad. Ang pagtatayo ng isang pangmatagalang pamana ay nangangailangan ng higit pa sa tagumpay sa pananalapi, nangangailangan ito ng isang pangako sa mga prinsipyo ng etikal na lumampas sa mga tumatakbo na mga uso at pagbabago-bago ng merkado. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang negosyo na hindi lamang kumikita, ngunit gumagawa din ng positibong epekto sa mundo. Mag-isip tungkol sa ripple effect ng iyong mga aksyon. Paano naiimpluwensyahan ng iyong negosyo ang mga pamilya ng iyong mga empleyado? Buhay ng iyong mga customer. Ang kagalingan ng iyong komunidad. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay sumasaklaw sa higit pa kaysa sa ilalim na linya. Mas malalim tayo sa pagbuo ng etikal na balangkas na ito. Ito ay hindi isang one-size-fits-all solution, kailangan itong may ayon sa iyong tukoy na negosyo at industriya. Isaalang-alang ang mga halaga ng iyong kumpanya. Ano ang mga pangunahing prinsipyo na gumagabay sa iyong mga pagpapasya? Ang mga halagang ito ay dapat na malinaw na maipahayag at maiparating sa lahat sa iyong samahan, mula sa itaas. Ang transparency ay susi dito. Huwag lamang lumikha ng isang dokumento na nakaupo sa isang istante, aktibong isama ang mga halagang ito sa iyong pang-araw-araw na operasyon. Halimbawa, sabihin natin na ang isa sa iyong mga pangunahing halaga ay pagpapanatili. Hindi lamang ito tungkol sa pag-recycle, ito ay tungkol sa pagliit ng iyong bakas sa kapaligiran sa bawat aspeto ng iyong negosyo. Maaari itong kasangkot sa mga sourcing na materyales na responsable, pagbabawas ng pagkonsumo ng enerhiya, pamumuhunan sa mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya, at pagbuo ng mga produktong eco-friendly. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita ng iyong pangako sa pagpapanatili, maakit ang mga customer na may kamalayan sa kapaligiran, at mag-ambag sa isang malusog na planeta. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng iyong pangako sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lamang mga salita. Mag-isip tungkol sa pagsukat ng iyong pag-unlad at pag-uulat ng iyong epekto sa kapaligiran ng malinaw. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang patas na kompetisyon. Nakikibahagi ka ba sa mga kasanayan na nagpapabagabag sa iyong mga kakumpetensya, tulad ng pag-aayos ng presyo, pagbidrigang, o pagkalat ng maling impormasyon? Ang mga pagkilos na ito, bukod sa pagiging ilegal, ay masira ang integridad ng merkado at mabura ang tiwala sa mga negosyo at mamimili. Ang isang patas at mapagkompetensyang merkado ay nakikinabang sa lahat sa katagalan, na nagtataguyod ng pagbabago at paglaki. Laging magsisikap na makipagkompetensya ng patas at etikal, na nakatuon sa pagbibigay ng higit na mahusay na mga produkto at serbisyo sa halip na gumawa ng mga taktika na underhanded. Alalahanin ang gintong panuntunan, tratuhin ang iyong mga kakumpetensya na nais mong tratuhin. Bukod dito, isaalang-alang ang isyu ng privacy ng data. Sa digital na edad ngayon, ang mga negosyo ay nangongolekta ng maraming personal na data mula sa kanilang mga customer. Responsibilidad mong protektahan ang data na ito at gamitin ito ng responsable. Ito ay nagsasangkot ng pagpapatupad ng matatag na mga hakbang sa seguridad, pagkuha ng kaalamang pahintulot, at pagiging malinaw tungkol sa iyong mga kasanayan sa pagkolekta ng data.
Ang isang paglabag sa privacy ng data ay maaaring magkaroon ng nagwawasak na mga kahihinatnan, hindi lamang para sa iyong negosyo kundi pati na rin para sa iyong mga customer. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala at pagkamit ng katapatan ng iyong mga customer. Ang pagprotekta sa kanilang data ay pinakamahalaga. Sa wakas, isaalang-alang natin ang pakikipag-ugnayan sa philanthropy at pamayanan. Ang isang matagumpay na negosyo ay may responsibilidad na ibalik sa komunidad na sumusuporta dito. Maaari itong kasangkot sa pag-sponsor ng mga lokal na kawanggawa, pagbibigay ng karapat-dapat na mga sanhi, o pagbibigay ng mga pagkakataon sa voluntaryo para sa iyong mga empleyado. Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang mapahusay ang imahe ng iyong kumpanya ngunit nag-aambag din sa kagalingan ng iyong pamayanan, na nagtataguyod ng isang pakiramdam ng ibinahaging layunin at responsibilidad sa lipunan. Mag-isip tungkol sa pangmatagalang epekto ng iyong pagbibigay, at kung paano nakakatulong ito na lumikha ng isang mas malakas na komunidad, na kung saan ay sumusuporta sa iyong negosyo. Ito ay isang mabubuting siklo. Alalahanin na ang mga kasanayan sa etikal na negosyo ay umaabot sa kabila ng mga limitasyon ng iyong samahan, na nakakaimpluwensya sa mas malawak na tanawin ng lipunan. Ito ay isang holistic na diskarte sa tagumpay. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Isipin ang tungkol sa iyong supply chain. Nag-source ka ba ng mga materyales mula sa mga supplier na sumunod sa mga etikal na kasanayan sa paggawa? Alam mo ba ang mga kondisyon kung saan ang iyong mga produkto ay ginawa? Ang transparency at traceability ay susi. Isaalang-alang ang paggamit ng teknolohiyang blockchain upang subaybayan ang iyong supply chain, tinitiyak na ang iyong mga produkto ay etikal na sourced at ginawa. Hindi lamang ito pinoprotektahan ang iyong reputasyon ng tatak, ngunit nakakatulong din na matiyak ang patas na sahod at ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga kasangkot sa proseso ng paggawa. Isipin ang positibong epekto ng pag-alam ng iyong negosyo ay nag-aambag sa isang mas makatarungan at pantay na mundo. Ang isa pang lugar na madalas na hindi napapansin ay ang kagalingan ng empleyado. Ang iyong mga empleyado ang iyong pinakamahalagang pag-aari. Nagbibigay ka ba sa kanila ng isang ligtas at sumusuporta sa kapaligiran sa trabaho? Nag-aalok ka ba ng mapagkumpetensyang sweldo, benepisyo, at mga pagkakataon para sa pag-unlad ng propesyonal? Ang pamumuhunan sa iyong mga empleyado ay nagtataguyod ng katapatan, pinatataas ang pagiging produktibo, at binabawasan ang paglilipat ng empleyado. Tandaan, ang isang masaya at nakatuon na manggagawa ay isang produktibong manggagawa. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga programa na nagtataguyod ng balanse sa buhay-buhay, kamalayan sa kalusugan ng kaisipan, at pagkakaiba-iba at pagsasama. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod, ito ay tungkol sa paglikha ng isang kultura ng paggalang at pagpapahalaga. Mag-isip tungkol sa pangmatagalang benepisyo ng paglilinang ng isang positibo at sumusuporta sa kapaligiran sa trabaho. Bukod dito, isaalang-alang ang iyong mga kasanayan sa marketing at advertising. Ikaw ba ay totoo at transparent sa iyong mga materyales sa marketing? Iniiwasan mo ba ang mapanlinlang o nakaliligaw na mga paghahabol? Ang mga mamimili ay lalong nakikilala at mas malamang na suportahan ang mga negosyo na nagpapakita ng integridad at pagiging tunay. Ang pagtatayo ng tiwala sa iyong mga customer ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Iwasan ang paggamit ng mga taktika ng manipulative o paggawa ng labis na pag-angkin. Tumutok sa paghahatid sa iyong mga pangako at pagbibigay ng pambihirang serbisyo sa customer. Tandaan, ang katapatan at transparency ay ang mga pundasyon ng pagbuo ng malakas at pangmatagalang relasyon sa customer. Nagtatayo ito ng isang reputasyon na nagkakahalaga ng higit sa anumang panandaliang pakinabang mula sa nakaliligaw na advertising. Pag-usapan din natin ang tungkol sa pamamahala. Mayroon ka bang isang malakas na etikal na balangkas na gumagabay sa iyong paggawa ng desisyon? Dapat itong isama ang malinaw na mga patakaran tungkol sa salungatan ng interes, panunuhol, at katiwalian. Ang regular na pagsusuri at pag-update ng mga patakarang ito ay mahalaga. Tinitiyak na sumasalamin sila sa kasalukuyang pinakamahusay na kasanayan. Isaalang-alang ang pagtatatag ng isang komite sa etika upang pangasiwaan ang mga bagay na ito at magbigay ng gabay sa iyong mga empleyado. Ang isang matatag na etikal na balangkas ay hindi lamang pinoprotektahan ang iyong negosyo mula sa mga panganib sa legal at reputasyon ngunit nagtataguyod din ng isang kultura ng integridad at pananagutan.
Isipin ito bilang isang kumpas na gumagabay sa iyong negosyo patungo sa etikal at napapanatiling kasanayan. Ito ay isang pamumuhunan sa pangmatagalang tagumpay, pag-iwas sa mga mamahaling pagkakamali at tinitiyak na ang iyong mga aksyon ay nakahanay sa iyong mga halaga. Ang balangkas na ito ay dapat isama sa bawat antas ng iyong samahan, mula sa tuktok na pamamahala hanggang sa mga empleyado sa frontline. Sa wakas, talakayin natin ang iyong supply chain. Sino ang iyong mga supplier? Ano ang kanilang mga etikal na kasanayan? Nakatuon ba sila sa patas na pamantayan sa paggawa at pagpapanatili ng kapaligiran? Ang iyong negosyo ay may pananagutan hindi lamang para sa sarili nitong mga aksyon kundi pati na rin para sa mga aksyon ng mga kasosyo sa supply chain. Ang pagsisiyasat at pagtiyak ng etikal na sourcing ay mahalaga para sa pagpapanatili ng iyong reputasyon at pag-iwas sa mga potensyal na panganib. Isaalang-alang ang pagsasagawa ng mga regular na pag-audit ng iyong mga supplier upang masuri ang kanilang pagsunod sa iyong mga pamantayang etikal. Ang transparency at traceability sa buong iyong supply chain ay susi. Ang mga mamimili ay lalong humihingi ng etikal at napapanatiling mga produkto, at handa silang magbayad ng isang premium para sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-prioritize ng etikal na sourcing, hindi ka lamang nagpapagaan ng peligro ngunit nagpoposisyon din sa iyong negosyo para sa tagumpay sa isang pagbabago ng merkado. Mag-isip ng mga tatak na nakaranas ng pinsala sa reputasyon dahil sa mga hindi etikal na kasanayan sa loob ng kanilang mga kadena ng supply, alamin mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang aktibong pakikipag-ugnay sa iyong mga supplier, ang pagbuo ng mga pakikipagtulungan na relasyon batay sa mga ibinahaging halaga, ay mas epektibo kaysa sa reaktibo na kontrol sa pinsala. Tandaan, ang iyong supply chain ay isang extension ng iyong negosyo, at ang etikal na pagganap nito ay sumasalamin ng direkta sa iyo. Ang isang pangako sa etikal na sourcing ay nagtatayo ng tiwala sa mga mamimili, pinapalakas ang iyong reputasyon ng tatak, at nag-aambag sa isang mas napapanatiling hinaharap. Ito ay hindi lamang isang kalakaran, ito ay isang pangunahing paglipat sa mga inaasahan ng consumer at isang mahalagang elemento ng pangmatagalang kakayahang umangkop sa negosyo. Kaya, anong mga konkretong hakbang ang gagawin mo ngayon upang isama ang mga pagsasaalang-alang sa etikal sa iyong modelo ng negosyo? Upang matulungan ka sa paglalakbay na ito, mag-subscribe sa channel, ay aktibo ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang mga video sa hinaharap, at siguraduhing manood ng episode sa susunod na linggo kung saan sinisiyasat namin ang mga praktikal na tool para sa pagpapatupad ng etikal na negosyo. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pagsusumikap para sa kahusayan sa etikal. See you ngayon, ito ang pag-sign off ni Marco.